Magandang araw po mga kababayan, muli Parak TV po. At ngayong araw po na ito mga kababayan, alamin po natin ito pong plano ni Martin at ni Bongbong Marcos. Planado nga ba talaga itong ginawa nila na ito sa budget ng Pilipinas? At maaari nga ba na wala na si Martin Romualdez sa bansa? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago po yan, bago po kayo sa channel natin, kung pwede niyo po ba, makahingi po tayo ng isang like at subscribe po sa mga kababayan natin. Road to 120K, 120K na po tayo. Ayan, maraming salamat at ito na, simulan na po natin. Wala talaga siyang nagawa eh. Pero simulan po natin sa simula, no? Ay, ito. Patingin mo tayo, dapat na bang pag-resignin si Marcos? siguro. Kasi wala talaga siyang nagawa eh. Pero yung broadcast niya na yung sa flood control, Oo. siya ang nag-open yan, di ba? Oo. Pangbawi lang niya sa Pilipino yan na ano eh. Sa akin lang ha. Oo. Parang pambawi, panglubag-loob lang sa Pilipino ba na wala talaga siyang nagawa eh. O pwede rin panghugas kamay. Good. Kasi maaaring sangkot din siya, di ba? Oo, mga ganun ba? Inunahan na niya. Oo. Kasi siya rin na nagsabi, di ba, yung sinasabi niya na 5,500 na flood control project? Oo. Eh di ba binagyo? Tapos nung nakaraang taon, pinaimbestigahan na niya. Oo. Maaaring sa tingin nyo, sangkot din? Takot talaga siya. So ayan po mga kababayan, yan po ang opinion po nung isa po sa ating mga manong taxi driver na nakadaong Pampalad ngayong araw na ito. Talagang ang pananaw niya rin talaga maaari rin talagang sangkot itong si Mr. President ito po sa flood control na ito. Maganda po yung usapan namin dito at ito po ay aabot po ng 7 minuto po ito eh. Humingi po ako ng time pulot sa kanya para i-upload ko po itong video at tinanyayahan din tayo na pumunta ang inyong lingkod doon sa terminal nila ng taxi. No? Sabi niya sa akin kanina, bago ako bumaba, pumunta ka ron at marami kang may interview doon. Kung gusto mo talagang malaman ang salubin mga kababayan natin Pilipino. Ito, ituloy po natin. Oo. Pumirma, unang-una pumirma siya dyan. Pumirma eh, no? Tsaka dapat di niya inaayaan din yung pinsan niya na ano. Correct. Sa umpisa pa lang, kasi parang plano na nila yan eh. Ng pinsan niya na pag upo nito ni pinsan, dyan tayo arangkada. Madali lang sa kanya pirmahan yan eh. Dyan na tayo arangkada. Babawi tayo. Ano babawi? Nakaw yun eh, di bawi. Oo, nakaw pa rin yun. So ayan, kung titingnan nyo po, talagang ang gustong ipahayag dito ni tatay, maaari talagang magkasabwat kung magpinsan. So yan naman ni opinion niya lang. Pero sa ngayon po mga kababayan, habang iniimbestigahan po ang ating flood control project, scam, hangad po ng mga kababayan natin Pilipino ang may mapanagot. At ngayong araw din na ito, kung mukhang may sabit ding senador, lalong-lalo na itong si Senador Risa Hontiveros, na mukhang sumabit din sa flood control. Di ba? Si Risa Hontiveros na kung saan hinahanap niya yung 125 million na confidential fund ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Dito, tatanungin naman natin siya kung saan napunta yung mga insertion at kung magkano ba talaga ang napunta sa kanya sa issue ng flood control na ito. Yung budget na napunta para sa flood control. Bibigyan natin siya ng pagkakataon na maipaliwanag yung sarili niya at maipakita kung saan dinala, kung may proyekto pang nagawa, kung saan ba ginamit, di ba? Para at least maging to be fair naman to Senator Risa Hontiveros kasi matindi talaga yung atake ng mga yan sa mga Duterte. Wala po nung lumabas yung confidential fund nila ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na po nila tinitigilan ang ating maminday. No, ngayon na lang medyo lumay-lulaylo sila eh. Pero yung isang yung ating isang representative diyan, si Laila de Lima, di ba? Tinawag na naman yung Pratenela ang ating Vice President Inday Sara Duterte dahil hindi umattend doon po sa hearing ng budget doon sa Congress. Aba naman, nakitang-kita nyo naman ho nang magkaroon kagad ng lindol. Pagkatapos po ng lindol doon sa Cebu, ay nandun po kagad ang ating Vice President Inday Sara Duterte para alamin po ang kalagayan ng mga kababayan nating Pilipino.
Ano, mas importante po 'yon, mga kababayan. Oh, kasi yung budget na 'yan, no? Sabi nga may courtesy tayo eh. Bakit pag budget ng Office of the President, wala kayong reklamo? Pero pag Office of the Vice President yung ano, ang usapin ay tungkol sa budget, puro kayo reklamo. Eh, anong mangyayari sa atin yan? So ito, tuloy natin si Tatay. Kaya ang diskarte nila para isang target lang, isang tao lang pagsisisihan at hindi makakalusot, si Sara ang pinupunteriya nila. Plano na nila yan eh. Kaya pala yung Napakalinaw po, mga kababayan, mismo sa kababayan nating Pilipino. Ha? Kaya ang target talaga nila ay yung si Inday Sara para yung focus ng mga kababayan natin tumutok kay Inday Sara. At yun na nga yung nangyari nung kasagsagan ng confidential fund na yan. Pero ngayon po, mga kababayan ko, ay pangtahimik po yung iilan sa mga kongresista. Ano? Sabi ko nga po sa inyo, yung mga congressman nyo po sa mga lugar nyo, alamin nyo rin po kung may proyekto din po ng flood control. O, punta po kayo dyan sa mga DPWH dyan, alamin nyo kung may proyekto ng flood control. At kung natapos ba, kung magkano yung budget. Para malaman din natin, baka mamaya yung mga congressman nyo, sabit din. Di po ba? Kasi ngayon, may lumalabas ngayon, di ba? Yung larawan po ng flood control doon sa Ilocos Norte, no? Sa Ilocos Norte, sa distrito rin ni Marcos, ng kanyang anak, si Sandro Marcos. Di ba? Mabilis, agad, nasira kaagad yung flood control doon. Tapos itong si Marcos, yung anak, si Sandro, gusto niyang imbestigahan yung flood control ni Congressman Paulo Duterte sa Davao. At yun nga po, sa pag-iimbestiga ng DPWH, wala pong napatunayan na ghost project doon sa Davao City. Yung po yung kagandahan. Hindi po ba? Nakita nyo, yung sa kanila si Rana, yung kay Pulong Duterte, nandun napapakinabangan pa sa Davao. No? Yung atake po nila kasi ay laging nakatutok sa mga Duterte. Kaya tama po ang sinasabi ng ating manong driver. Ha? Na tira sila ng tira kay Sara para hindi sila papansin sa mga ginagawa nilang kabalbalan. Ngayon pala, may mga tinatago na sila. Tingnan nyo po, alam na po ng mga kababayan nating Pilipino ang tunay na nangyayari. Kaya mahirap nang itago eh. No? Sa panahon ngayon, pagulo itong flood control na ito. Ay, nako, sabi ko nga po sa inyo, marami pa po ang sasabit yan. todo sila toto kay Sara pag gusto pa impeach. Oo. Yung pala, sila, nagmamaniho na rito, nagmamaniobra na. Panay na ang COVID. Kasi sinabi na ni Sara, 2 tao lang ang gumagalaw ng budget eh. Biruin mo yung sa DepEd na kakargahan pa nila, babawasan nila. Hindi pumayag si Sara. Ang ginawa, kinargahan, dinagdagan. Di ba? Doon pa lang, si Sara hindi matitinag. Tapos para ma-divert yung isip ng tao, si Sara, magagalit kay Sara. Para sila, kumbaga, para sila nakagawa ng pader ba na hindi tayo matitinag dito kasi andun na kay divert na kay Sara yung ano siya na yung sa kanya lang nagagalit yung taong bayan. Pero matatalino yung mga dilawan ano. Sa tingin mo kalyado na ni Marcos yung mga yan? Ay, hindi ba siguro? Hindi man? Hindi. Ang mga dilawan parang ano lang yan eh, kumbaga sunod-sunuran lang. Sumasakay lang sa agos. Tapos tsaka babanat. Pwede rin. Sunod-sunuran lang yan eh. Sa tingin mo, maglalaban si Tulfo tsaka si Inday Sara, sino mananalo? Wala, laglag yan si Tulfo. Napakalinaw po, mga kababayan. Di ba? Kung maglalaban, si Vice President Inday Sara Duterte at si Tulfo, sabi ni Manong Driver, laglag yan si Tulfo. Di ba? Ito rin yung bumoto. Si Mr. Tulfo, Mr. Grandstanding, bumoto rin ito ng abstain. Doon po para sa house arrest ng ating Pangulong Duterte. Tingnan nyo, di ba? Abstain. Hindi niya inisip na
matanda na si Pangulong Duterte, kailangan namang may alaga sa kanya, kailangan ng house arrest. Katulad po siya ni Tuta Soto. Mga kababayan, abstain din. Dito makikita po natin kung gaano yung takbo ng mga politiko natin, kung gaano yung takbo ng utak. Kahit sabihin na natin hindi si Duterte yun eh. Sabi nga ni Senator Peter Alang Cayetano, di ba? Kahit tanggalin nyo na yung muka ni Pangulong Duterte bilang isang Pilipino, for humanitarian reason, kailangan naman natin pagbigyan ng house arrest. Tingnan nyo dito pa lang. Lalo na ngayon, nag-abstain si Tulfo. Dito nga kay tatay, hindi siya mananalo. Tinanong ko rin dyan, si Romualdez versus Sara, Risa versus Inday Sara. Tingnan nyo po ang sagot. Si Inday Sara tapos si Romualdez. Lag yan si Romualdez. Si si Inday Sara o kaya si Hontiveros. Wala, laglag yan. Mas maganda pa nga ang si Sara at saka si Sara. Presidente, si Lini. Ayan, may idea pong ganyan si tatay. Mas maganda pa raw si Sara tapos si Lenny. Siguro nakikita niya na maganda yung dalawang babae. Dito, hindi ko naman siya sinopla kasi opinion niya yun. Kaya papasukan ko rin naman ng sarili kong opinion. Pinagbigyan ko siya sa opinion para at least makita natin kung bakit. Sabi, mas maganda pa siguro. Pinagbigyan ko si tatay dito kasi syempre magkaiba kami ng opinion kaya ipapasok rin kung sino ba yung po pwedeng o maaring makatandem ng Vice President, maging Vice President ng ating BP Inday Sara kung sakasakali sa 2028. Tingnan nyo po. Pwede, no? Mas maganda, pwede rin naman. Kasi wala ka nang ibang mahuhugot ng vice Sino? Oo. Si Bungo. Si Marcoleta, gusto mo? Pwede rin. Sara Marcoleta. Pwede rin. Oo, malakas yun. Matikas si Marcoleta Oo. Tsaka yun, galing sa isang partido talaga yun. Sulit. Nagagalingan ka rin kay Marcoleta, tay? Oo, magaling. Kasi ang gusto ni Marcoleta, makukuha niya yung malaking isda na, malaking ko ba? Malaking buhaya. Ayan, Senator Ping Lacson, makinig ka. Ang gusto daw po ni Senator Marcoleta, ayon po kay Manong Driver, mahuli niya, malambat niya yung malaking buhaya. Hindi po katulad itong ginagawa dyan ng mga maliliit na isda lang. Yung mga district engineer lang pa. Una, di ba? Ngayon na lang naman gustong ipatawag ni Senator Lacson itong si Martin Romualdez. Ngayon na lang yan. Pero yung tao, alam niya na kung kanino sila nagtitiwala. Kay Marcoleta, ako Senator Lacson, pag nagpunta ka sa kalsada, sa mga tao sa labas, doon makikita mo kung ano yung opinion ng mga kababayan natin Pilipino. Yan ang gusto ni Marcoleta makuha. Na talagang mapapahiya sa taong bayan. Paano yung daming kalye humaharang Kung pamimiliin ka tayo kay Marcoleta at saka kay Senator Ping Lacson, sino mas gusto? Yan kung pamimiliin sa paghawak sa Blue Ribbon, sino kaya pipiliin ni tatay dito? Gusto mo sa paghawak sa Blue Ribbon? Sa Marcoleta. Si Ping Lacson kasi medyo may pagkabayas konti. Si Marcoleta. Marcoleta wala sinasabi nila kay Indon na kay Marcoleta sa kay Diskaya nga yung asawa niya, ano naman yun Tawag nun yung Independent. Independent director. Wala siyang pakialam kung sa araw-araw na ginagawa ng kumpanya na yon. Magaling magtanong si Marcoleta. Kasi nga tayo, abogado. Galing magtanong. Tsaka hindi siya nagbibigay ng basta-basta opinion lang. Yung kung ano talaga yung nasa konstitusyon. Di ba? Kung ano talaga yung batas. Ano talaga mo yun? At yun naman ang tama, di ba? Oo. Galing si Marcoleta, galing. Binuto ko nga yun. At hindi tayo nagsisisi tayo, parehas tayo, binuto ko rin yan. Binuto ko yun. Sa tingin nyo tayo, sinong maayos na presidente? Si Marcos o si Duterte? Maganda si Duterte. Si Duterte? May nagawa kasi si Duterte. Sino? Marcos Senior? Marcos Jr.? Wala nagawa si Junior.
Kaya malinaw na malinaw po, ano, mismong galing din kay tatay. Walang nagawa si Marcos Jr. Mas magaling si Duterte. Alam niyo kung ano ang isang bagay na nagawa ni Marcos Jr.? Ayun ay maipadala sa dahig si President Duterte. Oh, magkano kaya ang ginastos nila diyan sa pagpapadala sa dahig? Yun lang sa tingin ko nagawa eh. Oh, pero kung sa trabaho ang pag-uusapan mga kababayan, napakalayo po. Sabi ni Tatay ulitin natin, walang nagawa. Si Marcos Jr. Wala. Tinamaan ng si Duterte ng pandemya. Pero kahit may pandemya, maganda pa rin yung nagawa niya. Oo. Ano masasabi niyo doon sa war on drugs ni Duterte? Maganda yung war on drugs si Duterte. Marami talagang nagbago doon. Marami nagbago na adik doon. Tsaka walang pakalat-kalat na adik. Ngayon, Tay? Madami. Napakalinaw. Kahit po sa laban sa Pulburon, Pangulong Duterte, anong sabi? Maraming nagbago ng mga adik doon. Pabor din si tatay doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Diba? Ang ayaw lang naman dyan, mga adik. Ito, yan yung mga ordinaryong simpatya ng mga mamamayang Pilipino. Na pagka tinanong mo, yun yung alam talaga kung ano yung nangyayari at nangyari sa bayan natin bago itong administrasyon ni Marcos. Na ngayon na sinasabi niyang walang nagawa itong si Marcos Jr. Madami ba? Dami. Bata pa, kita mo, adik na. Kala mo, busy-busy sa kalye. Yun pala, anong ginagawa? Titinda ng druga. Grabe, ano? Yung iba, di na nga natuto. Niloloko na nila sarili nila pag-aadik. Niloloko na sarili. Sana mayroon lang makulong dyan. Sana may makatulong talaga Traffic. dyan. Dito sa flood control natin, Tay. Oo. Sa tingin nyo, Tay, sino ang dapat panagutin dyan sa flood control na yan? Hindi naman pwede isang tao lang eh. Oo. Pero sa palagay nyo, sino may mga pananagutan dyan? Romualdez talaga. Saldico, Romualdez. Oo, yung dalawa na yan. Sa tingin nyo, si Mr. President, si Bongbong Marcos, may pananagutan ba siya dyan? Sabit. Sabit kasi hindi naman lalabas yung project niyan kung ano yung budget niyan kung hindi niya pipirmahan. Tama, Tay. Siya yung pumirma eh. Napakalinaw po, mga kababayan. Katulad nga po ng sinasabi ni Tatay, no, hindi po pwedeng isang tao lamang ang sangkot, ang involved dito po sa maanumalyang flood control project na ito. Diba? Ako'y nangako po si Tatay dahil updated po sa mga balita at hindi po siya naliligaw mismo. Hindi siya naliligaw sa mga balita. Talagang sinusundan niya. Sana ganito rin tayong mga kapwa ko Pilipino na tutukan natin yung issue para nang sa ganun, may mapanagot tayo dito po sa maanumalyang flood control project na ito. Hindi isang tao lang, so ibig sabihin, marami ang mga kasabwat dito sa maanumalyang flood control project na ito. Isa lamang po si Tatay sa mga taxi driver na sabi niya nga po, ulitin natin na pumunta ako doon sa kanilang paradahan, doon sa lugar na yon. Marami tayong may interview at sana pagka may pagkakataon tayo ay mapuntahan natin para kasi maganda po kasi na nakukuha po natin ang boses po, ang simpatya, no, ang opinyon ng mga Pilipino sa kalsada. No? Ang opinyon ng bawat Pilipino dapat nating malaman at bibigyan po natin ng reaksyon. Ayan, so muli, hanggang dito lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay pagpalain po kayo. Isang magandang araw po sa ating lahat. Mabuhay po ang lahing kayo manggi. Mabuhay po tayong mga Pilipino.